Ipinahayag na ni Donald Trump ang pagtatapos ng digmaan sa Gaza Strip ng Israel at Hamas. Dumating si United States President Donald Trump sa Israel para sa opisyal na pagbisita. Nagsalita sa Knesset at inihayag ang opisyal na pagtatapos ng digmaan sa Gaza. Iginiit ng pinuno ng White House na susunod ang Hamas sa kasunduan, magdidisarma at ipapasa ang kapangyarihan sa international na puwersa. Sa parehong oras, sa mga sandaling ito, pinalaya na ng mga militante ng Hamas ang lahat ng mga Israeli na bihag at nakipagkita na si Trump sa kanilang mga pamilya. Ang pangunahing pahayag ni Donald Trump sa Knesset ay ganito: ito na ang katapusan ng panahon ng terorismo at kamatayan. Sa mga susunod na oras, si Donald Trump ay pupunta sa Ehipto para sa isang international na summit kung saan iaanunsyo ang pagtatapos ng digmaan sa Gaza sa suporta ng mga lokal na bansang Arabo. Pero hindi lang mga bansang Arabo ang inimbitahan sa summit. Alam na ang listahan ng dadalo at programa ng summit na ito. Ngunit sa dulo, tumanggi si punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na dumalo sa summit. Pero ang kinatawan ng pamahalaang Palestino ay inimbitahan pa rin sa summit na ito kahit na dati ay sinabi na walang Palestino roon. Bakit ganoon? Tatalakayin natin iyan sa episode na ito, pati ang bagong balita sa pagtatapos ng digmaan sa Gaza Strip. Ako si Alexi Pechi, Oktubre 13 ngayon. Talakayin natin ito ng sunod-sunod. Pero bago tayo magsimula, gusto kong ipaalala na sa YouTube channel na ito ay may lumalabas na ilang mga news analysis na video araw-araw para lagi kayong updated sa lahat ng balita. Kaya inirerekomenda kong mag-subscribe kayo sa channel na ito. Paki-like na rin at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, mag-donate lang gamit ang mga link at detalye sa video description. Nakasulat doon na suportahan ang channel ni Alexi Pechi at pumili ng pinakakomportabling paraan. Magpapasalamat ako sa inyong suporta. Ngayong Oktubre 13, nagtalumpati si Donald Trump ng kanyang panalong talumpati sa Israeli Knesset. Sa Israel, tinuturing si Donald Trump na tagapamayapa. Halimbawa, inihayag na ng alkalde ng Tel Aviv na ipapangalan niya ang isang estadyum kay Donald Trump. Inanunsyo ng tagapagsalita ng Knesset na inonomina ng Israel si Donald Trump para sa Nobel Peace Prize, 2026. Hihikayatin din nila ang ibang lider na gawin ang pareho. Habang nasa gusali ng Knesset, sumagot ng oo ang Pangulo ng Estados Unidos sa tanong ng mga mamamahayag kung tapos na ang digmaan sa Gaza Strip. CP, ito ay isang dakilang araw. Ito ay isang ganap na bagong simula. At sa tingin ko, hindi pa ito nangyari kailanman noon. Sa tanong kung ano ang mangyayari sa Hamas kung hindi nila susundin ang tigil putukan, sumagot siya, susundin nila ito. Bagaman ikukwento ko rin ito sa isa sa mga susunod na episode, may lahat ng palatandaan na sa ngayon ay nililinis ng Hamas ang lahat ng natitirang puwersang kalaban sa Gaza na maaaring maging kakompetensya nila sa kapangyarihan. Oo, kahit umalis ang Israel, nagsimula ang Hamas ng panibagong digmaan sa Gaza laban sa ibang lokal na grupo at angkan. Pero tungkol dyan ay sa ibang episode na. Sa kabuuan, panalo talaga ang talumpati ni Donald Trump sa Knesset. Tinanggap at pinalakpakan nang nakatayo ang talumpati ng presidente ng Estados Unidos sa parlamento ng Israel. At dito ay ibabahagi ko sa inyo ang piling mga pahayag ni Donald Trump. Pagkakadikit ng apoy sa Gaza. Sabi niya, hindi lang ito ang katapusan ng digmaan, kundi ng terorismo at kamatayan din. Simula ito ng panahon ng pananampalataya, pag-asa at Diyos. Tungkol sa kanyang negosyador na si Steve Witkoff, sinabi ni Trump, napakahusay niyang makipagnegosasyon. Mabuti siyang tao at mahal siya ng lahat. Gayunpaman, pinuna ni Trump si Witkoff sa pakikipagnegosasyon kay Putin at sinabing wala siyang alam sa Russia at politika. At dahil doon, kaya kung tutuusin, 5 oras siyang kung ano-ano ang pinag-uusapan nila ni Putin. Kahit ayon kay Trump, wala namang dapat pag-usapan doon, kahit 15 minuto lang. Nagpasalamat si Trump kina kalihim ng Estado Marco Rubio at kalihim ng Depensa Pete Hegseth. Nabanggit ni Trump ang mga tagumpay ng Amerika ayon sa kanya. Tulad ng alam ninyo, nanalo tayo sa unang digmaang pandaigdig, nanalo tayo sa ikalawang digmaang pandaigdig, at lahat ng sumunod na digmaan din, panalo tayo sa lahat. Layunin kong tapusin ang mga digmaan. Kung sasali ang Amerika sa digmaan, siguradong mananalo ito sa kakaibang paraan. Hindi ko gusto ang digmaan. Naalala ko noong sinabi niya, si Hillary Clinton, sa debate, tingnan niyo siya, makikipagdigmaan siya sa lahat. May personalidad siya na mahilig sa digmaan. Pero ang aking personalidad ay tapusin ang mga digmaan.
Muli niyang binanggit ang pagtatapos ng digmaan sa Gaza Strip at tinanong, ibig sabihin, kayo, ang Israel, ay nanalo. Ngayon ay dumating na ang panahon para gawing pinakamataas na gantimpala ang mga tagumpay sa labanan laban sa mga terorista, kapayapaan at kasaganaan sa buong gitnang silangan. Dapat maging katuwang at kalaunan ay magkaibigan ang mga produktibo at responsabling bansa sa rehiyon, hindi magkaaway. Tama, dapat kayong magkaisa laban sa kaguluhan. Dagdag pa ilang salita tungkol sa Israel, muling minamahal ng mundo ang Israel. Ang maliit na piraso ng lupa na ito, kapag tiningnan mo ang munting tuldok na ito sa mapa at naiintindihan mo kung ano ang kanyang naabot, talagang kamangha-mangha. Nagbiro si Trump tungkol kay punong ministro Benjamin Netanyahu ng Israel. Pinuri niya si Yair Lapid, leader ng oposisyon, at sinabing mabuting tao ito. Habang nakangiti, lumingon siya kay Netanyahu at sinabi, ngayon, pwede ka nang maging mas mabait, Bibi, dahil hindi ka na nakikipagdigma. Hindi siya. Nakakonekta ka ba? Ledele hotel seonggiteli. Camp, pagsali ODI loader. Kung ikaw ay mga tropeyo. Matapos pakawalan ng Hamas ang 13 pangbihag, naghahanda ang Israel na palayain ang mahigit 2,000 bilanggong Palestino at mahigit 100 sa kanila ay ipatatapon agad palabas ng Israel at Palestina dahil sila'y inaakusahan ng matinding teroristang gawain. Ang planong pangkapayapaan ni Pangulong Donald Trump para sa sigalot sa Gaza Strip na inilabas noong nakaraang linggo ay may 20 puntos at naglalaman ng pagbuo ng pandaigdigang konseho ng kapayapaan para kontrolin ang Komiteng Palestino sa pamamahala ng Gaza Strip. Simula Oktubre 6 tuloy ang hindi direktang negosasyon ng Israel at Hamas sa Egypt sa tulong ng Egypt, United States at Qatar. Noong Oktubre siyang paalala ko, inihayag ni Trump ang isang kasunduan para sa Pebrero 1 Oktubre. Paalala ko, inihayag ni Trump ang isang kasunduan para sa Pebrero. Oktubre. Paalala ko, inihayag ni Trump ang isang kasunduan noong Oktubre. Paalala ko, inihayag ni Trump ang isang kasunduan para sa Sinabi ng Israel na hindi nila ititigil ang digmaan hanggat hindi sila tiyak na ang Hamas ay hindi nabanta at wala ng papel sa pamumuno ng Gaza Strip. Gayunpaman, ang pagbubuo ng blokeng bansang kaalyado ng Estados Unidos at tutol sa pagpapatuloy ng digmaan ay magpapahirap sa Israel na simulan muli ang labanan. Sa kabilang banda, ang summit na ito sa Ehipto ay maaaring magsimula ng mas malawak na pagkilos tungo sa normalisasyon ng relasyon sa Israel sa rehiyon. Mga panig ng summit. Ehipto, normalisasyon ng relasyon sa Israel sa rehiyon. Mula sa panig ng summit sa Ehipto, normalisasyon ng relasyon sa Israel sa rehiyon. Dito muna ako maglalagay ng ellipsis.
Ito ang mga pangunahing balita sa ngayon. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at ilike ang episode. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.